Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin muli ang pagsisimula ng habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon. Kung nakasabaybay kayo sa channel na to, maalala nyo, binabanggit natin na kadalasan may mga low pressure area or bagyo na nagtitrigger ng pagsisimula ng habagat. Narito na po yan. Meron tayong sirkulasyon dito sa may West Philippine Sea. So, banda dito. Ito po ay hindi pa isang low pressure area sa Pag-asa. So, hindi pumasok yan sa kategory ng Pag-asa para maging isang low pressure area. Pero yan po ay designated na ng JTWC ng US as 91W Invest. Ito pong maliit na sirkulasyon ito ang maaaring mag-trigger o magpasimula ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Bukas, unti-unti po yung aakyat, banda dito, at sasabit dito sa ating frontal system. Again, ito pong mga low pressure system na to ay kadalasan pupunta rin sa mga areas na mababa ang pressure. Ito pong mga frontal system, relatively mababa din po ang pressure yan. So, magiging parang ilog po yan na dadaluyan o pupuntahan itong ating maliit na sirkulasyon. Pag nandito na po yan, banda sa itaas, magkakaroon tayo ng pag-switch ng ating hangin. So, bukas, unti-unti na pong aakyat o magiging paitaas. Ito pong ating hangin. Yung ating weather system, kapag panahon ng tag-init, ay kadalasan nga tinatawag na easterlies kapag nandito nang gagaling yung ating hangin. Ngayon, bukas, meron na po yung paitaas na motion dahil pahila na po dun sa ating low pressure system yung ating hangin. At by the time na sumabit na yan, dito sa ating frontal system, sa darating na Thursday, kung mapapansin nyo, manggagaling na sa southwest o timog kanluran. Ito pong ating hangin. So, yan na po yung ating pagsisimula ng southwesterly component ng hangin. Hindi pa pwede declare ng Pag-asa yan na panahon ng habagat or southwest monsoon dahil meron pa tayong kailangang punan na sapat na pag-ulan o yun ngang criteria ng Pag-asa. Pero by Friday hanggang weekend, magkakaroon na po tayo ng increased chance of rainfall. Kung mas mapapadalas na po yung ating mga pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa western section ito. Ganun din po sa Metro Manila. So magkakaroon tayo ng increased chances of rains, usually afternoon at evening. So yung ating mga afternoon showers ay mas mapapadalas na po. At pag lumakas pa yung ating habagat, so magpapatuloy yan mula Friday hanggang weekend. At magtutuloy-tuloy na po yan ha. Itong ating habagat na magiging prevailing wind system natin in the next few weeks for ating southwest monsoon. So again, depende po yan sa Pag-asa. Pag nasatisfy na yung criteria ng ating pag-ulan, which is most probably naman in the next few days hanggang next week, is i-declare na po ang onset o pagsisimula ng panahon ng tag-ulan o yung panahon ng ating habagat or southwest monsoon. Yan. So by weekend, meron na tayong southwesterly component ng hangin at mas mapapadalas na po yung ating mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon. Again, may mga areas po sa ating bansa na halos buong taon nakakaranas ng pag-ulan. Yun po yung mga areas na nasa ilalim ng type 4 climate. Kasi maririnig na naman natin yan na paanong tag-ulan, nabawasan naman yung mga pag-ulan. Or hindi pa tag-ulan, bumabaha na nga dito sa areas ng Mindanao. Again, ito pong mga areas na nasa ibabang bahagi ng ating bansa. At dito lang bahagi ng eastern section ng bansa ay nasa ilalim ng type 4 climate. Buong taon po nakakaranas ng mga pag-ulan yan. Sa katunayan, kapag nag-declare pa ang Pag-asa, maaaring mabawasan pa yung ating mga pag-ulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Since makako-concentrate yung ating pag-ulan dito sa taas na bahagi nito. So, if ever na i-declare yung tag-ulan, medyo counterintuitive yan, mababawasan pa yung pag-ulan dito. So, mostly nakapatuon nga ito dito sa mga areas na nasa ilalim ng type 1 at type 3 climate. Yung mga nasa ilalim ng type 2 at type 4, halos buong taon po ay may pag-ulan tayo dyan. At yun nga, mas mababawasan pa yung ating mga pag-ulan if ever mataas yung axis ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, tingnan naman natin itong
ensemble forecast track ng GAFS. So dito pinapakita yung ating mababaw na low pressure area o shallow low pressure area, ang 91W invest. At hindi pa nga po yan na pumapasok sa criteria ng Pag-asa para maging isang low pressure area. Again, may circulation po tayo dyan na medyo mababaw. Aakyat po yan dito sa itaas na bahagi ng West Philippine Sea, dyan sa may bandang Vietnam at southern part ng Hong Kong, at sasabit doon sa ating frontal system at kikilos po yan. So may chance yan na maging isang low pressure area if ever nandito na sa itaas na bahagi ng ating bansa or nandito sa may area ng Japan. Pero nonetheless, if kasama na po yan ng ating tinatawag na frontal system, magsisimula na po yung humila ng ating tinatawag na southwesterly wind flow. So, ang tawag po muna ng Pag-asa dyan ay southwesterly wind flow. Hanggat hindi nila idideklara ang opisyal na pagpasok ng panahon ng habagat o southwest monsoon. So, yun muna. Initially, southwesterly wind flow. Kagaya ng amihan, bago maging amihan yan, tinatawag muna ng northeasterly wind flow. So, ganun din po dito. Kailangan po munang mas mataas o mas lumawak o mas lumakas yung ating habagat bago madeklara ng Pag-asa. At dapat nga meron tayong sapat na dami ng ulan na maitatala pag nag-start na yung ating southwesterly na hangin. So, tingnan naman natin yung ating mga posibleng pag-ulan na dulot ng ating habagat. So again, by Thursday, nakapag-switch na yung ating hangin. Mostly southwesterly na po yan o manggagaling dito sa may West Philippine Sea. Ayan. At kung mapapansin nyo, mas marami na po tayong cloudiness dito sa western section ng ating bansa. By Friday hanggang weekend, mas mapaparami pa yung ating mga pag-ulan at tataas nga yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa areas ng Ilocos. Kasama po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, western section ng Central Luzon, particularly itong Zambales, Bataan at Pangasinan area. Mauso na rin yung ating mga afternoon showers dito sa Metro Manila. Yan po ay sa darating na weekend. Again, pag wala po tayong pag-ulan, mainit pa rin po at malinsangan yung panahon. Pero nababawasan yung init ng panahon since mas mapapadalas nga yung ating mga pag-ulan. Ayan, sa darating na weekend, halos ganun din po yung ating mararanasang panahon. Taas ang tsansa ng pag-ulan at mas magiging maulap ang panahon natin dito po sa mga areas na nasa ilalim ng Type 1 climate. Yan. Ilocos, Central Luzon, Metro Manila, ilang parts ng Mindoro, maging dyan sa area ng Palawan. At kung papansinin nyo rin dito sa ating pagtaya ng mga kaulapan at pag-ulan, mababawasan nga yung ating mga pag-ulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao. So again, counterintuitive. Halimbawa, i-announce na panahon na ng tag-ulan, mababawasan pa yung pag-ulan dito sa Visayas at Mindanao. Ito po yung mga areas na nasa ilalim ng Type 2 at Type 4 climate. So magpapatuloy na po yan sa susunod na linggo. Yan na po yung ating magiging prevailing weather system. So gali na po ang pagdadala ng payong, rain jacket at anumang pananggalang sa ulan. Lalong-lalo na kapag lalabas tayo ng bahay. So yan muna ang latest dito sa ating pagtalakay sa pagpasok ng panahon ng habagat o southwest monsoon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito, Alvin Pura para sa Philippine Weather Trivia. Pag may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba at susubukan nating sagutin yan. Bye-bye!